Ikalabing-isang araw na ng protesta sa Cuba at lumala na ang sitwasyon sa isla. Hindi lang basta nag-iingay na gamit ang kaldero at kawali ang mga tao sa dilim. Nakikita nating nasusunog na ang punong tanggapan ng Partido Komunista. Hindi yon talinghaga. Sa Moron, sumugod ang mga nagpoprotesta sa opisina ng Partido Komunista. Inilabas at sinunog ang mga muebles sa kalsada. Nasa lugar ang mga puwersa ng seguridad at nanood lang. Ang parehong rehimen na nagpataw ng 22 taong sentensya sa mga nagprotesta noong 2021 ay walang ginawa habang nasusunog ang sarili nilang opisina. Layunin ng mga puwersa ng seguridad na pigilan agad ang protesta bago kumalat. Kung kaya ng gobyerno patahimikin ang lansangan, siguro ginawa na nila. Pero mas malaki ang problema nila ngayon kaysa sa mga demonstrasyon. Ngayon, hindi lang ito galit na barangay o dismayadong lungsod. Ang galit ay nararamdaman saan man. Mula noong ika-7 ng Marso, halos sabay-sabay na sumiklab ang mga protesta sa buong bansa. Sa Havana, Ciego de Avila, Matanzas at Santiago de Cuba. Nagsimula ito dahil sa pagkasira ng planta ng kuryente. Noong ika-4 ng Marso, nakaaberya ang boiler sa plantang termoelektriko ng Antonio Guitata sa Matanzas na nagdulot ng sunod-sunod na problema at pagkawala ng kuryente sa halos buong isla. Sa loob lamang ng ilang oras, halos 80% ng Cuba ang nawala ng ilaw. Mga 7 milyong tao ang biglang nawala ng kuryente. Buong mga komunidad ay naglaho sa dilim at may mga lugar na natiling walang ilaw ng tuloy-tuloy sa loob ng 51 oras. Hanggang ngayon, papasok na ang Cuba sa ikatlong sunod-sunod na linggo na walang maaasahang kuryente. Nahihirapan na ang mga ospital at umaasa na lang sa backup generator na paubos na rin ang gasolina. Sa Havana, bumalik na sa sinaunang paraan ang mga panaderya. Nagbebak ng tinapay gamit ang kahoy na panggatong dahil wala ng gas na natitira para patakbuhin ang kanilang mga oven. Pero ganito kasi yon. Hindi talaga ang pagkasira ng boiler ang nagdulot ng krisis na ito. Ibinunyag lang ito ang totoong problema. Ang tunay na dahilan ay mas matagal nang nagsimula. At may kinalaman ito sa isang kasunduan na ginawa ng dalawang yumang diktador 25 taon na ang nakalipas. Para maintindihan kung paano napunta ang Cuba sa ganitong kalagayan, kailangan mong balikan palalo hanggang sa revolusyon sa Cuba noong 1959. Pero bago natin pag-usapan yan, mabilis ang paalala lang na pindutin ang subscribe button sa ibaba kung hindi mo pa nagagawa. Malaking bagay talaga yon para sa amin. Sige, simulan na natin. Maraming ginawa ang revolusyon na totoong sinuportahan ng mga karaniwang Cuban. Nagpatupad ito ng libreng serbisyong medikal, pangkalahatang edukasyon, at malawakang reforma sa lupa. Para sa mga mahihirap sa kanayunan na napabayaan sa ilalim ng nakaraang rehimeng, suportado ng US, nagtatag ang bagong gobyerno ng parang tunay na panlipunang kontrata sa pagitan ng mamamayan at estado. Pero sa usaping pang-ekonomiya, palaging nasa alanganin ang kalagayan ng malayang Cuba. Ang isla ay gumagawa ng asukal, konting tabako, at konting nikel. Yun lang. At halos kaagad pagkatapos ng revolusyon, lalo pang humirap ang kalagayan. Noong 1960, nagpatupad ang Estados Unidos ng malawakang embargo na naghiwalay sa Cuba mula sa pinakamalaking merkado at pinakamalapit nitong katuwang sa kalakalan. Bigla na lang, napilitang mabuhay ang isla kahit nawala ang pundasyon nitong sistemang pang-ekonomiya. Kailangan ng Cuba ng tagapagligtas at taga-suportang magpapanatili sa ekonomiya at nakahanap nga ito. Pumasok halos kaagad ang Unyong Sobyet. Simple, ngunit napakabukas palad ang kasunduang ito. Makikipagkaisa ang Cuba sa politika at militar ng Moscow, magiging himpilan ng Unyong Sobyet sa kanlurang hemispero, at itataguyod ang ideya na maaring magtagumpay ang sosyalismo sa Latin America. Kapalit nito, ang mga Sobyet ang pangunahing magpupundo sa ekonomiya ng Cuba. Binili nilang asukal ng Cuba sa presyong 4 o 5 beses na mas mataas sa pandaigdigang merkado at binaha ang isla ng murang langis na minsan muling ipinapadala ng Havana para sa matatag na salapi. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, umabot na sa humigit kumulang $4.3 bilyong kada taon ang mga subsidyo na ito, nakatumbas ng halos 21% ng kabuuang gross national product ng Cuba. Ito ay matinding pagdepende. Ang ekonomiya ng Cuba ay parang subsidya ng Soviet na may isla. Noong 1900, bumagsak ang Soviet Union. Tinawag ang dagok sa Cuba bilang espesyal na panahon. At ito ay labis na nakapinsala. Mula 1900 at 89 hanggang 1993, bumagsak ang GDP ng Cuba ng halos 1/4. Bumagsak ng mahigit 80% ang import at export, at ang padala ng langis para sa kuryente ng bansa ay lumit ng husto kumpara dati. Malaki ang epekto nito sa araw-araw. Sa tindi ng krisis, ang karaniwang Cuban ay pumayat ng 20 libra dahil sa kakulangan ng pagkain. Kumain ang mga tao ng kahit anong makita, pati mga bagay na dating hindi pagkain. Dahil sa matinding pagbaba ng calorie intake,
Inilarawan ito ng Canadian Medical Association Journal na parang taggutom sa ilang lugar ng bansa. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang rehimen. Nabuhay ito hindi lang dahil sa matinding autoritarian na kontrol, kundi pati na rin sa ilang napilitang pagbabago sa ekonomiya. Ginawang legal ng gobyerno ang paggamit ng US dollar. Binuksan ang ekonomiya para sa turismo at hinayaan ng maliliit na pribadong negosyo sa limitadong operasyon. Pinatatag ng mga reforma ang sitwasyon at naiwasan ang pagbagsak, pero hindi nito naayos ang pangunahing problema. Ang Cuba ay nanatiling parehong isla na may parehong mga limitasyon. Kaunti ang likas na yaman, walang sariling langis, at walang malakas na trading partner na magbigay ng subsidya na ekonomiya. Noong 1900, nanalo si Hugo Chavez, dating paratrooper, sa eleksyon sa pagkapangulo ng Venezuela. Para sa Cuba, para itong nakahanap ng bagong Soviet Union. Tunay na naniniwala si Chavez. Noong 1900, tinangka niyang pabagsakin ang gobyerno ng Venezuela sa nabigong kudeta at nakulong siya. Hindi siya pinanghinaan sa kulungan, bagkus tumibay pa ang kanyang pananaw. Ginamit niya ang mga taon sa pag-aaral ng political theory, revolusyonaryong kilusan, at pagbubuo ng pananaw para sa Latin America na kahalintulad ng mga ideal ni Fidel Castro. Isang taong nakilala na niya at labis niyang hinahanggaan. Agad na intindihan ni Castro ang kaharap niya. Si Chavez ay hindi ordinaryong politikong dumadaan lang sa Havana. Isa siyang matagal ng kaalyadong ideolohikal na may kontrol sa isa sa mga bansang pinakamayaman sa langis sa daigdig. Noong 1900, tinuri ni Castro si Chavez na kapatid sa revolusyon nang bumisita siya sa Cuba. Inalok pa niya ito ng marangyang tirahan sa Havana na bagong ayos para sa pagbisita ni Papa Juan Pablo II. May kisame na may fresko at Italianong marmol. Mabilis na lumalim ang kanilang relasyon lampas sa demokrasya. Nang pansamantalang, mapatalsik si Chavez ng isang grupo ng mga opisyal ng Venezuela sa isang kudeta noong 2002 si Fidel Castro, ang isa sa mga unang lider na tumawag sa kanya at nag-udyok na huwag isuko ang kapangyarihan kundi lumaban at bawiin ito. Parehong alam ng dalawang bansa kung ano ang gusto nila. Kailangan ng Cuba ng langis at kailangan naman ng Venezuela ng kaalaman at lakas tao na wala sila. Noong 2000 nakasundo sina Hugo Chavez at Fidel Castro sa isa sa pinakakakaibang kasunduang pang-ekonomiya sa modernong panahon. Nagsimula ang Venezuela magpadala sa Cuba ng 53,000 bariles ng langis araw-araw. At kalaunan, umakyat pang bilang na iyon sa humigit kumulang 70,000 hanggang 100,000 bariles bawat araw sa pinakamataas na antas. Karamihan dito ay may malaking diskwento. Ibig sabihin, hindi nagbabayad ang Cuba ng malapit man lang sa karaniwang presyo sa pandaigdigang merkado. Sa halip na pera, mga taong ipinadala ng Cuba. Maraming doktor mula Cuba ang nagtuyo ng klinika at tumulong sa mahihirap na komunidad ng Venezuela sa programang Barrio Adentro, kung saan dati bihira ang doktor. Dati, mahigit 30,000 medical na tauhan mula Cuba ang nagtatrabaho sa Venezuela. Nagpadala rin ng Cuba ng mga guro, tagasanay sa sports at technical na espesyalista. Palihim na nagpadala ang Havana ng mga tagapayo sa intelihensya na tumulong sa pamunuan ng Venezuela magtayo ng kanilang seguridad at pagmamanman. Pagsapit ng dekada 2010, napakalaki na ng tulong mula sa Venezuela. Malaking bahagi ng ekonomiya ng Cuba ang galing sa langis at suportang pang-ekonomiya ng Venezuela na minsan ay pumapantay o lumalagpas pa sa suportang nakuha nila mula sa Unyong Sobyet. Kampante ang rehimeng Cuban sa tulong mula sa labas, kaya hindi nila naayos ang mas malalalim na problema sa sariling ekonomiya. Imbes na baguhin ang sistema, gawing modernong infrastruktura o baguhin ang produksyon, umasa na lang ang Havana sa sinumang handang magpatuloy ng operasyon. Una na rito ang Unyong Sobyet. Sumunod ang Venezuela. Ngunit ang kasunduan ay nakasalalay sa delikadong palagay na laging may sobrang pera sila mula sa langis. Noong Marso, 2013 namatay si Hugo Chavez dahil sa kanser. Ang kanyang napiling kahalili, isang dating tsupe ng bus at organisador ng Unyon na si Nicolas Maduro, ang pumalit sa kapangyarihan. At halos agad-agad, nagsimulang mabasag ang pundasyon ng ekonomiya ng Venezuela. Sa panahon ni Chavez, nakasentro sa langis ang ekonomiya ng Venezuela. Nagbubomba ng milyon-milyong bariles araw-araw at kumikita ng malaking pera. Pero imbes na gamitin ang perang yon para ayusin ang mga oil field, gawing moderno ang mga refinery, o palakasin ang pambansang kumpanya ng langis, karamihan nito ay inilaan sa mga programang pandipunan at pampulitikang pabor. Habang mataas ang presyo ng langis, tuloy ang sistema. Pero noong 2014 nang bumaba ang pandaigdigang presyo at walang reserba ang Venezuela, bumagsak ang ekonomiya. Lumalang implasyon sa antas na wala pang tawag. Sa pinakamalala nito, ang taon ng antas ng implasyon ng Venezuela ay umabot sa higit 1,000,000%. Nawala ng laman ng mga supermarket
at naubusan ng pangunahing gamot ang mga ospital. Pumapayat ang mga taga-Venezuela dahil sa kakulangan at pagmahal ng pagkain. Maraming pag-aaral ang nagsabing pumayat ng 10 hanggang 20 libra ang karaniwang tao sa pinakamatinding taon ng krisis. Nagsimula ring umalis ang mga tao. Hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyon. Mahigit 8 milyong Venezuelan ang tumakas sa ilalim ni Maduro na nagdulot ng pinakamalaking krisis ng paglikas sa modernong kasaysayan ng kanlurang hemispero. Samantala, bumagsak din ang mismong industriyang bumubuhay sa Venezuela. Noong simula ng panahon ni Chavez, gumagawa ang bansa ng nasa 3 milyong bariles ng langis kada araw. Pagsapit ng dekada 2020, bumaba sa mahigit 75% ang produksyon. Naging mas mababa sa 700,000 bariles kada araw. Taon ng maling pamamahala, parusa, at kakulangan sa pamumuhunan ang sumira sa sektor. Umalis na ng bansa ang mga bihasang inhinyero at teknisyan. Nasira at madalas hindi naayos ang mga kagamitan. Ang mga oil field na dating nagpapalakas sa isa sa pinakamalalaking petrostate sa mundo ay kaunti na lang ang produksyon. Ang langis na yon ang nagbigay ng pangalawang buhay sa Cuba. At ngayon ay unti-unti na itong nawawala, bariles kada bariles. Kaya ang mga padala ng langis sa Cuba ay nagsimulang lumiit at pagkatapos ay lalo pang lumiit. Noong 2050, libong bariles kada araw na lang ang natatanggap ng Cuba. Kalahati ng dati nitong inaasahan. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 20-20 bihira ng mga padala, kaya napilitan ng gobyerno ng Cuba na magrasyon ng kuryente dahil sa kakulangan ng gasolina para sa mga planta. Sinubukan ng Rusya na tumulong, pero inuubos na nito ang malaking yaman sa digmaan sa Ukraine at hindi na kayang sagutin ang gastos sa enerhiya ng Cuba. Tumulong ang Mexico na punan ng kakulangan at umabot sa 44% ng inaangkat na langis ng Cuba ang galing sa kanila. Pero limitado rin ang tulong na ito. Tinimbang ng China ang gastos at nagpasya na hindi na sulit suportahan ng Cuba. Kaya, ngayon lang muling naranasan ng Cuba mula 1,900 at 50 na mawalan ng masasandalan. May isang detalye dito na talagang ikinagalit ko nang mabasa ko. Ayon sa pagsusuri ng US na ibinahagi sa El Nuevo Herald, mula huling bahagi ng 2024 hanggang huling bahagi ng 2025, tumatanggap ang Cuba ng halos 70,000 bariles ng langis kada araw mula Venezuela. Palihim na muling ibinebenta ng rehimen ang halos 40,000 bariles o 60% ng lahat sa mga mamimili sa Asya kapalit ng matatag na pera. Ibinebenta ng gobyerno ng Cuba sa ibang bansa ang dapat sana'y gasolina ng mamamayan habang nasa dilim ang mga mamamayan. Pagkatapos, nag-iba ulit ang sitwasyon. Noong Enero 3, 2026, nahuli ng puwersa ng US si Nicolas Maduro. Sa isang iglap, tumigil ang daloy ng langis mula Venezuela na matagal nang inaasahan ng Cuba. May isa pang nangyari kasabay nito na maaaring kasing halaga ng langis. Matagal nang sinasabi ng gobyerno ng Cuba na sibilyan lang, tulad ng doktor, coach at guro ang pinapadala nila sa Venezuela. Isang araw matapos salakayan ng US, inilabas ng pahayagan ng Partido Komunista ng Cuba ang listahan ng pangalan at larawan. 32 mamamayang Cuban ang napatay sa operasyon at ayon sa listahan, hindi sila mga doktor. Kasama rito ang mga opisyal mula sa Revolutionary Armed Forces at mga ahente ng Ministry of the Interior, pati ang ilang umanay nagtatrabaho sa loob ng personal na seguridad ni Maduro. Hindi ito maliit na bagay. Ibinatay ng pamahalaang Cuban ang lehitimasyon nito sa kwento ng soberanya bilang isang maliit na isla na namamahala sa sarili. Ngunit ang ibinunyag ng pagsalakay noong Enero 3 sa loob lamang ng isang gabi ay ang kabilang muka ng katotohanan ng iyon. Kaya, ilang linggo matapos yun, noong Enero 20, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang Executive Order 14,300 at 80 na naglalagay ng taripa sa mga bansang nagsusuplay ng langis sa Cuba. Tinawag ito ng The New York Times na unang epektibong blockade sa Cuba mula Cuban Missile Crisis. Itinigil ng Mexico ang padala, umatras ang Algeria, at hindi kinaya ng Russia ang taripa. Halos naging zero ang supply ng langis ng Cuba. Ngayon, halos wala ng ibang tunay na opsyon ng Cuba kundi makipag-usap sa Washington. Noong Marso 13 inihayag ni Pangulong Miguel Diaz-Canel sa pambansang telebisyon ng Cuba na binuksan na ng gobyerno ng Cuba ang usapang diplomatiko sa Estados Unidos. Sinabi niyang magalang ang mga pag-uusap at nakatuon sa pagtukoy ng problema at paghahanap ng solusyon sa pagitan ng dalawang bansa. Inanunsyo rin ng Havana ang pagpapalaya ng 51 bilanggong politikal bilang tanda ng mabuting loob. Napakamaingat ni Diaz-Canel sa pagpapaliwanag at di niya binanggit kung ano ba talaga ang hinihingi ng Washington. Opisyal na itinatanggi ng pamahalaan ng Cuba ang anumang usapan ukol sa pagbabago ng pamunuan. May balita na pinipilit ng Administrasyong Trump ang kasunduang kinabibilangan ng padatras ni Diaz-Canel. Sabi ng isang opisyal ng White House sa media ngayong linggo, bumabagsak na bansa ang Cuba,
at madaling makipagkasundo sa Washington. Si Marco Rubio ang namumuno sa pag-uusap para sa Amerika. Tandaan, ang pamilya ni Rubio ay tumakas mula Cuba matapos ang revolusyon at buong karera niya sa politika, iginiit niyang huwag bigyan ng madaling lusot ang rehimeng Cuban. Kung inaasahan sa Havana ang magalang na pagtatapos ng negosasyon at maayos na pagalis ni Diaz-Canel, baka hindi nila alam ang kanilang kaharap. Ngunit may mas malaking problema pa. Ang mga bansa tulad ng Venezuela, kahit sa krisis, may natitirang katayuan sa politika. May eleksyon at mga lider ng oposisyon. May mga institusyon kung saan ang galit ng publiko ay maaaring maisayos bilang isang bagay na pampolitika. Wala niyan sa Cuba. Walang oposisyon, walang kompetitibong eleksyon, at walang legal na paraan para hamunin ng gobyerno. Kaya mas mahirap ang negosasyon.